Hello mga ka-bright, welcome back sa ating channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin ang iba't ibang klase ng delusion. Let's go! Bago ang lahat, ano nga ba ang kaibahan ng delusion, hallucination at illusion? Ang delusion ay ang pagkaranas ng matinding paniniwala na hindi kayang itama ng logic dahil ang kanilang paniniwala ay walang basehan at walang katibayan sa totoong buhay o realidad. Ang hallucination naman ay ang pagkaranas ng mga bagay na hindi totoo o wala sa realidad. Ito ay nararamdaman sa pamamagitan ng pandinig, paningin, pandama, pangamoy o panlasa. Halimbawa, ang isang taong nakakaranas ng auditory hallucination ay nakakarinig ng mga boses kahit walang tunay na taong nagsasalita. Ang ilusyon naman ay ang pagkakaroon ng maling interpretasyon o kahulugan ng mga totoong impormasyon na nakikita, naririnig, nadarama, naaamoy o nalalasahan. Halimbawa, ang isang tao ay nakakakita ng liwanag sa kalsada pero ang nakikita niya ay multo. Ito ay isang ilusyon. Ang delusion naman ay isang psychotic disorder. Ang psychosis ang dahilan kung bakit ang persepsyon ng isang tao tungkol sa isang bagay ay hindi tama. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang taong nakararanas ng delusion ay may matinding paniniwala tungkol sa isang bagay at ito ay hindi basta-bastang naitatama gamit ang lohika. Kumbaga, kahit na anong explain mo sa taong may delusion, hindi niya pa rin paniniwalaan ang mga sinasabi mo at patuloy pa rin siya sa kanyang maling paniniwala o belief. Ito nga dahil hindi na nila alam ang kaibahan ng totoo sa mga imahinasyon lang nila, kaya mas paniniwalaan nila ang kanilang sarili kaysa sa ibang tao. Ang pasyenteng may delusional disorder ay kadalasang nakaka-experience ng mga non-bizarre delusions. Ang mga non-bizarre delusions ay ang mga paniniwala na pwedeng mangyari sa totoong buhay. Kabaliktaran nito ang bizarre delusion kung saan ang mga bagay ay imposibleng mangyari sa realidad. Subalit kahit na ang tao ay may delusional disorder, kaya pa rin naman nilang mamuhay kasama ng ibang tao sa komunidad. Nakakapag-socialize pa rin sila at nakakapag-function ng mabuti na parang walang delusional disorder. Nakakatakot man ang delusion para sa ibang tao ay nagagamot naman ito gamit ang psychotherapy at medication. Ang psychotherapy ay ang pakikipag-usap sa isang lisensyadong mental health professional para magawa ng paraan ang mga experiences ng taong may ganitong kondisyon. May mga gamot naman na tinatawag na antipsychotic medications para mabawasan ang mga delusions. Pwede rin silang bigyan ng mga antidepressants o di kaya mga mood stabilizers na pangontra sa depresyon. So ito nga pala yung mga iba't ibang klase ng delusion, isa-isahin natin sila. Persecutory delusion, pinaka-common na delusion to. Ang taong may ganitong klaseng delusion ay naniniwalang may taong gumagawa o gagawa ng masama sa kanila gaya ng stalking, naniniwala sila na may mga nagbabantay sa mga galaw nila, pwede rin silang mag-isip na may lumalason sa kanila, pwede rin nilang isipin na may nanghaharas sa kanila at marami pang iba. Dahil dito, pwedeng magkaroon ng bayolenteng kumprontasyon at pwede rin silang magsumbong sa mga kinauukulan para ireklamo ang taong sa tingin nila ay gumagawa ng masama sa kanila. Delusion of grandeur. Naniniwala naman ang isang taong may delusion of grandeur na mas mataas sila kaysa sa ibang tao. Pwedeng iniisip nila na mas magaling sila o mas malakas sila physically or mentally. Pwede rin silang maniwala na mas influential sila o di kaya'y anak sila ng Diyos. Very much convinced sila na meron silang exceptional na talent na wala ang ibang tao. Pwede rin meron silang paniniwala na mayaman sila o may connection sila sa isang sikat na individual. Delusional jealousy. Lahat naman siguro tayo nakaramdam na ng selos, pero mga taong may ganitong delusyon, ang selos na nararamdaman nila ay wala na sa lugar. Nangyari ito kapag takot na takot silang mangaliwa ang partner nila. Kaya ang mga pagdududa, syempre nagiging dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Ang taong may delusional jealousy, palagi silang naghahanap ng mga ebidensya na may ginagawang kalokohan ng partner nila. Palagi na nilang binabantayan ang bawat galaw ng partner nila, kinakausap o tinatanong ang kahit na sinong tao para lang ma-prove na totoo ang hinala nila. So nauuwi talaga ito sa toxic na relationship. Delusion of love o erotomania. Sa ganitong delusion naman, ang isang tao ay may malubhang paniniwala na ang isang kilalang tao, karaniwang isang kilalang personalidad o artista ay umiibig sa kanila ng patago o palihim. Nainiwala talaga sila na minamahal sila ng taong yun. Kaya ang resulta, ang taong may ganitong delusyon, ini-stalk niya yung tao. Nauuwi rin ito sa matinding selos o galit kapag nakita niya na may kasamang iba yung taong iniisip niyang may gusto sa kanya. Somatic delusion.
Sa ganitong klaseng delusion, ang tao ay convinced na may something wrong sa kanya. Naniniwala siya na meron siyang karamdaman o sakit gaya ng cancer. Pwede rin siyang maniwala na kinukulam siya. Sa sobrang paniniwala niya, nakaka-develop na siya ng tactile hallucination o yung pagkakaroon ng mga sensasyon ng pangdama sa balat o katawan na walang katotohanan. Nararamdaman talaga nila na may gumagapang na mga insekto sa loob o labas ng katawan nila. Kaya ang kadalasang resulta, nagpapacheck up sila ng paulit-ulit pero hindi nila pinaniniwalaan ang doktor. Kapag sinabing wala silang sakit, pwede rin itong magresulta sa depression o suicide. Meron namang 4 na categories ng delusion. Bizarre at non-bizarre delusion. Sa bizarre delusion, ang tao ay may mga imagination na imposibleng mangyari sa totoong buhay. Ang non-bizarre naman ay ang pag-imagine ng mga bagay na pwedeng mangyari. Mood congruent, kung saan ang klase ng delusion na na-experience ng tao ay didepende sa mood niya. Halimbawa, kapag masaya ang tao, nakararanas siya ng delusion of grandeur. Pero kapag malungkot naman siya, pwede siyang makaranas ng persecutory delusion. May mood neutral delusion naman o tinatawag din na mood incongruent delusion, kung saan ang klase ng delusion ay hindi dumidepende sa mood ng isang tao. Kung bakit naman nagkakaroon ng delusion, pwede ang biological, psychological at socio-cultural. Kapag involved na ang mga hormones sa katawan, mga chemical, mga genes o si nervous system, biological factors yan sila. Sa psychological naman, dito na pumapasok ang mga traumatic experiences, sobrang stress, mga severe anxiety, isolation at iba pang may kinalaman sa mental health ng isang tao. Lastly, socio-cultural influences. Involved na dito ang kultura ng isang tao. Mga paniniwala sa mga bagay-bagay, mga conspiracy theories, mga maling impormasyon galing sa mga taong nakapaligid. Pwede talaga itong maging dahilan ng pagkakaroon ng delusion o kung meron naman ng delusion, mas lalong lalala ang kondisyon ng isang tao. Treatment na na-explain ko na din kanina, psychotherapy, medication at idagdag na natin ang lifestyle changes. So hanggang dito na lamang ka-bright ng lesson natin. Sana marami kang natutunan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, abay mag-subscribe ka na para sa mga future episodes natin. Don't forget to like and share. Pwede ka rin mag-comment down below. Hanggang sa muli, paalam!